Mga kapagsiyo, good evening sa lahat. Yung mga kananay na tulad ko na gusto pang gumawa kahit gabi na, nako, mas bawasan natin yan mga kapagsiyo. Alam nyo mga kapagsiyo, ako yun ang aking hobby. Na kapag gusto kong gumawa kahit anong oras na, tuloy-tuloy pa rin ang aking pagtatrabaho. Kaya, hi mga kapagsiyo, mga kananay, good evening ulit. Ayan, sa Ate Bebet, magmimensahe lang, siguro hindi naman masamang magmensahe. Gusto ko lang, naaliw ako sa sarili ko sa mga ginagawa ko. Tawa muna tayo. Diba? Smile muna tayo. Ganun lang ang buhay. Kapag marami kang trabaho, marami kang problema, marami kang iniisip, wala kang pera, ganun na ang gagawin mo. Haharap ka sa salamin, mag-video ka sa sarili mo, parang kunwari, nililibang mo yung sarili mo. Inaaliw mo yung sarili mo sa lahat ng mga bagay. Kasi, alam niyo mga kapagsa, hindi biro ang isang tao na lahat ng mga tungkulin ay ginagampanan mo. Tulad sa akin siguro, mga kapagsaw, kung sino yung nakakilala sa akin, siguro kilala niyo ako. Simulat sa pool, yun ang papel ko. Ako, lahat ang gumaganap sa lahat ng problema sa pamilya ko. Kaya thank you naman sa lahat na nakaunawa sa akin at nakakaintindi at nakakilala sa akin ng labis kung ano ako. Mga kapagsiyo, mahirap talaga natin masasabi na kung ano ang pagkatao ng isang tao. Dahil ako nga talaga, noon pa man, ay gusto ko na maggawa ng gawa, trabaho. At alam siguro nyo, nakikita nyo sa mga nakakilala sa akin. Kaya hindi naman masama yun. Ngunit, be safe lang sana tayo, no? Tulad nga sa iba, nasa sobra na ng pagtatrabaho, paghanap buhay, hindi na nila naalintala yung sarili nila. Nagkakaroon na sila ng mabibigat ng mga karamdaman. Kaya mga kananay, be careful. Ayan sa Ate Bebet, no? Nagpapaalala lang, ako isang 52 years old na. Ngunit, hindi ko pa nararamdaman yung kung ano mang mayroon akong nararamdaman. Pero wala. Awa ng Diyos ay patuloy pa rin ang sigla ng katawan ko. Mabilis pa rin akong kumilos. Pero, minsan hindi natin masabi, minsan hindi natin naramdaman natin na nahihilo ka tayo, di ba? Siguro, mga kapagsiyo, nararamdaman niyo yan. Minsan nahihilo tayo, minsan parang akala mo inaalog tayo, yun pala ay pagod yun. At lalo na pag puyat ka, kulang ka sa tulog, at saka minsan, pagod ka, hindi mo na masabi na gusto mong magpahinga, hindi mo magawa kasi nga naman, nag-iisa ka lang gumagalaw, naghahanap buhay, gusto mong matapos yung mga gawain mo, lalong-lalo na sa paghanap buhay, no? Tulad sa akin nga, nagtitinda lang ng mga pagkain. Kaya, ikaw na lahat, at lahat magagawa mo ba yun? Mga kapagsiw, magtitinda, magluluto, mga namalengke, lahat sa'yo na. Ganap mo na lahat. Kaya para sa akin, kayang-kaya ko. Kahit nag-isa ako, marami akong kasama, mga anak ko, pero hindi natin maasahan kasi yung mga anak natin ay may kanya-kanyang pamilya na, mga kapagsiw. Mayroon na rin silang sariling kailangan sa buhay. At mayroon na rin silang mga ambisyon sa buhay. Siyempre, hindi na natin sila hawak. Lalo-lalo na pag may mga anak na yung mga anak natin, mahirap. Kung ano yung nararamdaman natin, mga kapagsiw, bilang nanay, kung ano yung kahirapan natin bilang nanay, ganun din yun sa mga anak natin. Kung ano yung nararamdaman natin, ay nararamdaman din nila. Kung sila ay naghihirap din sila. Kung sila ay nalungkot, kung ako'y nalulungkot, mga nanay, tayong mga nanay nalulungkot din sila. Kung sila ay kung kapos tayo, sila rin ay kapos. Kaya minsan naintindihan ko yung mga anak natin na hindi natin sila pwedeng abalahin. Kaya, kung marami lang talaga tayong biyaya, siyempre, tutulungan pa rin natin yung mga anak natin, mga kapatid. Dahil, para sa akin isang nanay, naaawa rin ako sa mga anak ko. Dahil, di ba, danas din natin kung anong danas nila ngayon, danas din natin yan noon. Napakahirap. Kaya minsan nga mga kapagsiyaw, nililibang ko na lang yung sarili ko. Sino yung mga nanay na maraming problema? Sino yung mga nanay na maraming trabaho? Lahat ng trabaho ng pamilya ay ganap nila. Tulad sa akin. Alam nyo, turuan ko kayo para hindi kayo ma-stress sa buhay nyo. Ngiti lang kayo. Kung ano mang mga problema,
na dumadating sa'yo, ngitian nyo lang. Kumilos lang kayo, mag-isip kayo na mabuti kung anong dapat gawin. At unang-una, number 1, makikisama tayo sa pamilya natin. Number 2, huwag tayong laging galit. Number 3, makisama tayo sa kapwa natin. Habaan nyo yung pasyensya. Marunong kayo munawa sa lahat ng bagay. At huwag kayong madama. Yan mga kapagsew. Alam niyo mga kapagsew, kapag yan ay nasa isang tao, panatag ang kalooban niyo. At, sunod, yung may mga utang, hindi natin masasabi. Kasi tayo tao lang eh. Minsan nagigipit tayo. Minsan meron tayong ambisyon. Gusto natin bilhin. Gusto natin yon. Wala tayong kakayang bumili. Siyempre, mangungutang tayo. Siyempre, sino man yung may mga utang. Tulad ko, kahit anong tagal ng utang, huwag niyong kalimutan. Magbabayad kayo. Kasi alam nyo, pinaghirapan din ng tao yun. Kahit ano man ang mangyari, huwag niyong kalimutan ang mga utang natin. Kasi lahat na nakuha nating pera, lahat natin nakuhang hiram na pera, ay nagmula sa kanilang pinaghirapan. Kaya kung sino man yung may mga utang, huwag kayong makalimot magbayad, di ba? Ganun lang po yun. Kahit matagal na, huwag kayong mahiya. Kasi ako nangyari sa buhay ko yan. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang takbo ng buhay ko. Pero, magbabayad na po tayo. Kaya paalala sa lahat, mga kananay at sa mga taong naghihirap ngayon, paalala lang, matibay lang tayo. Huwag lang natin haluan ng kung anumang mga bagay na nakakasama sa kapwa at mga bagay na hindi dapat gawin, na hindi dapat gawin ng isang tao ay huwag gawin. Kaya, mga kapagsiw, panoorin nyo ang aking video. Makakakuha po kayo ng magandang aral dito. Parang malaman ninyo kung ano ang dapat natin gawin kapag tayo ay maraming problema, walang pera, ngiti lang tayo. Pero, gagalaw ka, kikilos tayo. Parang kahit papano, maibsan yung ating mga problema. Huwag natin idaan sa init ng ulo. At pangalawa, iwasan magmura. Kasi alam niyo, sa hirap ng buhay ngayon, minsan, nauna pa yung mura bago magsalita. Di ba naka-encounter tayo dyan mga kapagsew? Mga mura, yung magmura muna sila bago sila magdugtong ng kung anong sasabihin nila. Mayroong ganong klaseng tao. Madalas ko po yung narinig. Kaya mga kapagsew, yun lang ang masasabi ko sa inyo. Huwag niyo kalimutan ang aking mensahe sa gabing ito. At maraming salamat sa manonood sa aking video. Paki-like, share, and comments na lang. Thank you very much. Bibit ka ba sa kapagsew? Hi! Thank you very much sa inyo.